makikita mo yung... Yo, good morning guys. So, sa wakas, maaga tayo ngayon. May recording tayo. So, nagtataka siguro kayo kung ano tong nakalagay na naman dito sa motor. Ito po yung pinadala sa atin na steering damper na ipapalagay natin kay Mo ngayon. Pero sana available si Mo, no? Busy yung taong yun eh. Tapos hindi lang yan, syempre titignan ko rin ang mga trophies, yung mga sample trophies. Ayan, hinihintay na pala ako ni Mo. So mamaya makikita nyo kung ano ba yung plano natin dito sa steering damper. Ang sabi ko nga dun sa mini vlog natin ay hindi ko sure kung meron nang gumawa ang ganyan. Saka ipapagawa ako dito sa Pinas kasi wala pa ako nakita talaga eh. Siguro meron man yung mga show na hindi natin napupuntahan. Kasi nagtataka din ako kung meron man ganyan na gagawin kung saan lalagay yung steering damper natin. For sure, ano na yan eh, parang nabalita na ako baga. Kasi maganda yung placement niya eh. Ang napapansin ko dito sa iMode 5 pala, bigla lang siyang, makita nyo kanina, parang nag-iiba yung mapupunta sa ibang ano, screen kumbaga. Hindi ko alam bakit. Siguro dito sa vibrate. Nakalimutan ko pa yung jacket. Aray ko! Puti. Sarap. Parang palagay ko lang naman nagpapa 17mm tong ano natin, brake master, no? Kahit tong kabila lang. Kasi minsan hindi na niya nakakayanan yung torque ng motor eh. Ano? Sinisipon pa ako yung sinusitis ko talaga pag umaga. Woo! Sarap. Pag talaga ano, may power yung motor mo, no? Sarap mag-overtake eh. Hindi ka alanganin. Hindi tulad nung Passion natin. Alanganin pa talaga ako kahit medyo bagal yung takbo ng nasa harap eh. Happy Saturday pala. Sabado ngayong araw. Tama. Malapit na ang ating event, no? December 6 na. Dadaan para halos diretso na lang yung mga ano. Pagkasi sa angin is ang dami mo nilikuhan ko eh. Saka para mas mabilis dito. Actually hindi ako pa siguro, nabibirot ko lang siya. Mahaba yung daan eh. Kung mainit ang disc ni Julia kasi gamit na gamit siya ngayon. Diba sabi ko dati, ang laking tulong ng air gap kasi ang lamig talaga ng disc ko last time nung nirit-nirit ko tapos gamit na gamit yung front brake ko. At naman yung rear brake gamit na gamit, pero more on ano talaga yung front brake. Tapos pagkapa ako dun sa front disc niya, wala siyang kainit-init. Pag kasi ang disc mo ay sobrang init na, hindi na siya kumakapit, hindi na kayang
ata sa atin. Kaso nag-enjoy ako eh. Aray ko. Parang batang nakawala sa ano, sa pagka-grounded. Dami ko nakalimutan, shades ko, jacket ko, ano pa ba? Wallet. Ay meron. Kaso wala naman laman. Aray ko. Eto, kaya minsan malaking tulong to kasi minsan chine-check ko yung speed ko pag bumibirit ako. Napapatingin ka dito eh. Kaso hindi safe kasi baka pag silip mo sa gauge mo, meron na palang sasakyan sa harap. So yari ka. So malaking ano yun eh. Big mistake yun pag napapatingin ka sa gauge mo. Pwede naman siguro sulyap kung mabilis lang talaga. Pero ito kasi nga yung mode 5. Ayun o, nakikita mo yung ano niya, max value. So ibig sabihin no, nakikita mo yung naging top speed mo, yung max na takbo mo doon sa certain ride mo. Pare ako papunta dito, kina mo, makikita mo temperature, volt, ano pa ba, lahat nandito eh. Kaya gusto ko siya, malaking tulong. Yung temperature niya nasa ano tayo, max temperature engine, o 88, 80 lang. Biro mo yun, pinagrarat-rat natin, mainit pa. Okay, we're here. Ako, napakarami yata ang ginagawa. Yan ako mapansinan. Panik ko na. O game. Hindi na ako naman project. Paisipan daw pa. Yan, natapos din. Check na. Number 3. Yan. Perfect. O par, muna na ako. Murang pa. Hidakasas na. Danawan mo. 1. Makapanibayo yun. Wah. Ayan yung uran. Ay, sakto tayo. Yun, natapos din ang project natin na stabilizer. Woo! Ayun, kampante na tayo. So, nakakabanibago lang. Siyempre, matigas siya. Pero, grabe yung stability niya, oh. Ramdam mo. Mababasa tayo ng ulan pero okay lang, sabi ko naman gusto ko mabasa para malinis natin kung si Julia. Matagal na akong di nag-wash eh. Sa gawa ng ano, hindi tayo masyado lumalabas. Saktong punas lang.
So marami siyang modification. Alam niyo naman si Mo. At saka pag nagpapagawa ako sa kanya, mostly modification talaga. Kasi okay naman yung plug and play, safe ka dun, di ba? Pero pag kasing modified siya, para sa akin lang naman, hindi naman para sa lahat. Yung iba, syempre, sasabihin, pag modified, baka maraming problema yan. Depende po sa gumagawa din eh. Kaya gusto kong modified kasi para at least kakaiba siya kahit papano. So, kunwari itong stabilizer na to, siguro meron man ko, konti pa lang meron or gumagawa nito. Kasi karamihan nga sa may neck nilalagay dito, or doon naman sa tipos din, pero dito sa side okay, kaya may butas to, tignan nyo, ayan o. Kasi dati kita dyan yung stabilizer ko nung Thai concept pa ako, pero ngayon mas nalilinisan ako sa sa stabilizer nya. Parang nadagdagan siya ng detalye, di ba? At saka function, ayun, functional. Minsan din sa mga pyesa, guys, hindi nyo kailangan bumili ng sobrang mamahal. Kasi meron naman may mura, tapos quality din. Kunwari itong stabilizer na to, hindi naman siya sobrang mahal. Hindi siya kamukha ng mga, kunwari, magnesium na Brembo na tag, magkano ba yun? 300,000 pataas. Ito kasi subok ko na eh, ilang beses na akong gumamit nito. Pangatlo ko na to, yung unang dalawa sa Z1 ko, tsaka dun sa 450 SR nung naka big bike pa ako. And hindi po ako nagka-problema. Long rides, ayan, ang laking tulong sa stability. Hindi ka matatakot dun sa death wobble na tinatawag. Hindi ko lang sure kung 100% niya matatanggal o eliminate ang death wobble, no? Pero malaki yung chance na hindi siya mag-death wobble. Woo! Ang sarap. Nag-stop kasi mababasa. Gamitin nyo, sabi nga ni Tampal. Bumabaha o umuulan man, gamitin nyo yung motor, sayang nga naman. Pwede naman to sa ulan, wag lang yung sobrang lakas. Kasi gawa ng expose siya, wala siyang expose yung throttle body niya. May chance pa rin na pasukan siya ng tubig. Pero so far sa mga biyahe ko na umuulan, hindi ko siya nakikita pinapasukan ng tubig eh. So kampante naman ako. Kaya marami nagtatanong sa akin sino yung gumawa ng acrylic natin. Ayun si Mo, kung nakita nyo, siya din gumawa dito sa stabilizer. Actually marami tayong hindi na film o nakuha ang clip nung ginagawa yung stabilizer. Binaba namin yung stabilizer kasi dun sa mga napanood nyo, nasa taas siya. So binaba namin para mas kita siya, kaharapan ng mismong T-post, yung kay Boss Mickey Maso. Nabasa ang camera. 1-2 yung ko dito siguro, yung mga dito lang sa bahay-bahay. Pero pag biyaheng malalayo, pag tinatry mo yung top speed, recommend ko 3 to 4 siguro yan. Depende na lang sa preference nyo. Pero city driving, para sa akin 1 sapat na. Hanggang 16 ata yung adjustment nito. Pag 16 parang di mo na mataturn, sobrang tigas na. Hindi ko din alam bakit hanggang 16. Sino kayang gumagamit ng mga ganun? Malamang nakita nyo na tong itsura ng stabilizer natin sa mga short clips na ina-upload ko. So hindi siya plug and play. Bibili kayo ng stabilizer with bracket. Kaso yung bracket hindi mo lahat magagamit yun. Sige, pili lang. Tapos sa bracket may mamodify ka pa. Maraming mahilig sa mga plug and play. Hindi ko naman masisisi din. Siyempre madaling ilagay kahit ikaw kaya mo. Flat yata itong sasakyan. Parang naka big bike tuloy ako. Kasi sa big bike hindi mo basta-basta mataturn eh, dahil mabigat nga siya. Wow, Ducati oh. Uy, tropa yun. Effective pala yung guys, yung wipes na nabili ko, yung anti-fog na wipes. Ayun, hindi nagpa-fog yung helmet ko ngayon. Dapat kasi mag-fog na to kasi umuulan. Ayan guys, so ang final na venue natin ay doon na sa may Bapsilog. Ang inasikaso natin ngayon ay yung mga trophies. So chinek ko
yung sample and goods naman siya. So hindi siya mukha ng trophies na ano nga, yung usually na nakikita nyo. Papagawa tayo ng mga acrylic tapos naka direct to, yung direct print siya. Ayun guys, sana nagustuhan nyo tong bagong vlog natin and about siya dun sa project natin na ginawa, which is yung stabilizer nga dito sa may T-post. So sana may napulot din kayo dito, and kung gusto nyo pong gayahin, hanap lang po kayo ng ganun na stabilizer. Then syempre dun sa mga gagawa, diskarte na ho yun ng ano nyo, syempre ng mekaniko nyo. Lalo na kung magaling silang mag-modify, kayang-kaya nila yan. And guys, so thank you ulit sa panonood, and I'll see you sa next one.